Hi guys, magandang araw sa inyong lahat at welcome back sa ating channel. Ang gagawin natin ngayon, magmo-motor wash tayo ng motor natin. So good timing na rin kasi for the past few weeks, sobrang lakas ng ulan. Ipapakita ko sa inyo yung itsura ng motor, sobrang dumi niya ngayon. Ang next natin after dito sa bahay, pupunta tayo ng Tansa. Bibisitahin natin yung aking best friend na si Raymond. Dahil meron silang binuksang store sa Tansa, Istana. Mamaya papakita ko sa inyo yung lugar at yun sa mga taga-Tansa dyan, taga-Cavite, pwede rin kayong bumisita dun sa store nila. Okay? So ngayon, basic lang naman to. Ang gagamitin nyo lang pag magka-car wash or motor wash, syempre sponge, sabon. Tas sa akin, ang preference ko, ang gamit ko is Joy, sponge, tas toothbrush, Gis na wrench, tsaka Yamalube na gear oil. Yung Gis, ito yung gagamitin natin pang open nung gilid o yung chain cover. Tapos yung Yamalube gear oil, ito yung ginagamit ko kasing langis sa aking kadena. So okay naman siya for the past few weeks. Kahit nag-uulan, sobrang okay naman, malambot at hindi gumagaral-gal yung kadena natin. Okay, so let's go. Start na natin hugasan. Okay na, nasabunan na natin yung motor. Bali mamaya natin babandawan kasi tatanggalin ko po tong chain cover para makita nyo rin yung itsura ng chain dun sa loob nito. Tapos para malinis na rin natin. Okay? Tigil. Dito tuloy. So ayun, tapos na kami mag motor wash. Bali, patutuyuin ko na lang siya ng konti. Tapos mamaya lalagyan natin siya ng gear oil, Yamalube gear oil dun sa kadena. Tapos babiyahin na rin tayo ng Cavite. Okay? So ayun guys, tapos na tayo mag car wash. Actually, natuyo na po yung motor. Problema, magkatotoo yung sumpa. So pag tayo ay nag car wash, ito ang mangyayari. Sadly, umulan, baliwala, hindi naman totally baliwala na hugasan naman natin yung motor. Mababasa nga lang siya ulit ng slight ng ulan, pero okay lang yun, at least nabawasan pa rin yung buhangin, yung mga putik-putik, konting bato dun sa motorsiklo. So eto, medyo tumitila, humihina naman yung ulan. Lalagyan na rin natin siya ng gear oil para makoberan ko na yung chain at hindi na siya mas mabasa pa ng ulan, no? So papakita ko lang sa inyo kung paano yun. Yun, madali lang naman to. Kailangan nyo lang i-on yung motor, start nyo. Okay, pwede naman mano-mano kahit hindi nyo i-start. Pero sa akin kasi ini-start ko yung motor para at least hindi na tayo mahirapan mag-ikot-ikot ng gulong. So ilalagay nyo lang sa primera. Tapos pag nalagay nyo sa primera yung motor, syempre tatakbo yung ating gulong. Saka nyo ipapatak tong gear oil dito. Yan, ganyan lang guys. For me, enough na yung nalagay natin. Hindi naman kailangan sobrang damihan kasi matagal naman yun
matagal naman magstay yung gear oil dyan. Proven and tested ko na yan guys. Especially yung langis dyan, hindi naman siya nahanginan palagi. Bakit? Kasi meron tayong chain cover na nilalagay. Pangalawa, hindi rin naman siya lagi nababasa ng ulan kahit umuulan or maputik, hindi siya napuputikan. Kaya hindi rin siya ganun naglalagkit doon sa kadena natin. Ito, mga tubig ulan, pupunasan ko yan syempre bago ko siya kuberan. Okay? So hi guys, bali nasa labas na kami. Kasama ko nga pala yung aking girlfriend, si Dia. Papunta na kami ng Cavite. Babiyahe muna kami doon siguro mga 1 oras mula Parañaque hanggang Tansa. Depende sa traffic sa may Kawit, no? So mabilis lang to. Dito puputulin ko muna, tapos mamaya mag-roll ulit tayo ng video sa vlog. Okay? Bye bye guys. So ayun guys, nandito na tayo sa may Kawit Road. Siguro malayo-layo pa to. May nasa 15 to 20 kilometers pa siguro yung layo natin papunta doon sa Tansa, sa may store ni Raymond. By the way, share ko lang din sa inyo guys, nakapag second change oil na pala ako dito. Hindi ko na nga lang nagawa ng vlog yun. Tapos to update you guys, hindi na Honda oil yung gamit natin. Ang gamit ko is yung Shell Advance, yung Shell AX7 na 4-stroke. So yun yung gamit natin ngayon. In terms of performance ng oil, okay naman. Hindi maganit yung makina, maganda yung performance. Pagdating sa shifting, nakakatuwa kasi yung gamit natin yung Honda oil, di ba? Yung 4-stroke na itim, yung fully synthetic. Okay yun, wala naman akong problem doon. Hindi rin naman maganit yung engine ng Honda Wave RSX. Pero kung nagpalit kayo ng langis to Shell AX7, mapapansin nyo yung difference ng dalawa. In terms of power, wala naman sobrang difference yun o laki. Pero yung sa vibration, mararamdaman nyo siya. Bukod doon sa shifting, doon sa oil na gamit ko, yung Honda na fully synthetic na 4-stroke, sa shifting okay siya. Minsan may matigas na part. Pero ito, simula nung napalitan ko na yung langis to AX7, ang ganda ng shifting. I don't know if dahil talaga sa langis, pero most probably yun talaga yung reason. So yung shifting, ang ganda, smooth siya. Hindi siya kasing tigas nung gamit ko pa yung Honda oil na itim. So ayun, ngayon ipapakita ko na lang sa inyo yung performance ng Honda Wave RSX sa mga rektahan na kalsada o highways katulad nito. Gaya ng sinasabi ko sa inyo dun sa aking mga previous vlogs, ang maximum speed ko lang na ginagawa sa motor na to is 60 to 70 kilometers per hour. Especially may angkas ako ngayon, si GF, kaya hindi tayo pwede magkamote. Even sa mga previous biyahe namin, kahit mga short ride, hindi naman kami natakbo ng above 80 kilometers. Pero siguro this time, pagbibigyan natin kayo, later on, pag sobrang luwag ng kalsada, tatry natin hatawin. Okay? Ito guys, medyo maluwag dito kung lagi kayo nabiyahe ng Cavite. Dito lang sa part na to. Pero syempre, ride responsibly, huwag masyadong mabilis, sakto lang. Ngayon ang tinatakbo natin is 60 kilometers, 70. Yan, smooth lang, hindi naman hirap yung engine. So dito guys, medyo traffic sa lugar na to. Though may mga times na may part na maluwag. Pag nagkaroon tayo ng chance, try natin hatawin si RSX para makita nyo yung performance niya sa high speed. Pero yan, ang average running speed namin is 60 kph lang guys. Ang hirap, walang rekta.
Kaso guys, ayan, hindi tayo makarekta. Kasi sobrang sikip. Tsaka delikado, di ba? Unahin natin yung ating safety bago yung yabang, siyempre. Later on, pagka nakarating na tayo dun sa store ni Raymond, baka mag-testing kami magkaibiyang. Kasi malapit lang yung kaibiyang tunnel dun sa lugar. So, pwede natin i-try dun. Pero yun nga, magiging ano na dun, solo na ako. Iiwan ko si GF dun sa store nila Raymond. Tehero. Lapit na tayo guys. Tansa na to. So ito, malapit na tayo sa may Tansa Crossing. Dun sa mga taga Cavite, alam nyo to, yung SM Tansa. Makalagpas lang dito, siguro mga 5 to 10 minutes, andun na tayo sa store. So yan guys, bago kayo makapunta dun sa store, makikita nyo muna yung Uno Fuel. Tapos ito na, kakaliwa na kayo dito sa kantong to, Istana. Lagpas lang yan ang Tansa Crossing guys. Kaliwa kayo sa Istana, lagpasan nyo yung sirang kalsada, malalagpasan nyo itong dental clinic dito. Ayan, Erubs Tapsihan. Tapos dito kayo kakaliwa. Yan, The Istana, Tansa. Kasi dire-diretso nyo lang tong kalsada na to. Tapos yung dulong kantong kanan, ito na yung store nila. Ayun, dapat. Park muna natin dito. Lilipat natin doon pagka bumaba na yung best friend ko. Ayun yung motor natin guys. Ang dumi na ulit. Pero okay lang yan. That's life. Gising mo lang Tulog na ako. Tulog ka ba? Ganda motor mo. Ha? Ganda ba? Siyempre, bagong linis lang. Asan yung free voucher ko? Ha? Ayan guys, oh. Yan ang mga mabibili nyo dito sa Mondria. Mas marami pa actually. Mamaya pag-akit natin, papakita natin. Paurong lang natin ng konti. Kasi tayo ay magpa-park ng motor. Ganda motor mo Jet ski ba yan? Ha? Lock natin. Teka lang, ubarin ko lang to. Angas, tanggal agad. Ha? Waterproofs. Okay guys, nandito na po kayo sa aming munting shindahan. Vlog ko nga pala to guys. Ang tawa. Babawi ako sa mama at papa ko. Bakit ka na sa mama ko, papa mo? Ma, pa, nasa vlog na ako. Hello ma. Ito guys, mamaya hindi naman sobrang dami pero papakita namin sa inyo yung mga binibenta nila dito sa store nila. Ayan men, ano yung mga mabibili nila dito sa Mondria pre? Dami. Ito ice cream mo. Ayan, pakita mo yung ice cream mo. Sample! Para magka-ice cream na ako.
Lifetime voucher ko dito eh. Yan. Ayan. Sample. Siyempre yung gusto mo? Teka lang, yung sample mo, siyempre, dapat masarap. Ano ang flavor niyan? Hindi, vanilla na ako. Vanilla. Sige. Eto. Sa ito ah. Sa akin yan, sige. Ganyanin mo lang yan, oh. Yun, no? Oh. Gagawin dami, pre. Sa'yo yan eh. Sa akin ba yan? Walang toppings? Ano yan natin? Ano gusto mo? Ayun, no. Ito yung mga toppings, oh. Ano gusto mo? Ano ang maganda? Ito na lang, maganda to. Sige. Sarap niya na. Yum. Only in Tansa Istana. Sarap. Sarap pa yan? Gaya ng Hong Kong. Ha? Lutong Hong Kong. Lutong Hong Kong. Panis. Angas. Kuha ka rin para dalawa tayong kakain. Sige na. Utang ko to ah. Utang. Hindi, babayaran ko to. Magkano to, Mon? Magkano to? Pero magkano to kung may presyo? 30. 30 pesos. Ano, lasang Jollibee? Lasang Jollibee. Magkano yung Jollibee? 40? 45? 50 plus. Sige, buhusgahan natin. Ito 30 pesos. Sarap po. Fresh, straight from machine, from Hong Kong. From Hong Kong? Hong Kong Disneyland. Tignan natin ito. Antayin lang natin gumawa si Raymond. Tapos, natin. Taste test. Yan, pang merienda. Meron silang soft drinks. Noodles. Yan, may chocolates din sila dito. Toblerone, Cadbury, Mars. Yan, para sa mga pamulutan. Mani. May sitchurya din sila dito. Mga galing Hong Kong daw to eh. Galing Hong Kong ba to, Mon? Ha? Galing Hong Kong? Hong Kong Street. Hong Kong Street. Kasi ito, yan, pangbata. Mga sweets. Okay din. Ito, natikman ko na to eh. Sarap to. Itong gummy bears nila. Dito, yan. Kita nyo ba? So, syempre, ang may-ari, walang iba kundi si Raymond at si Maria. Ito, yung kanyang jowaers. Hi, hello. So, mamaya, lilipad kami ni Raymond ng kay Biang. Putik na yan, may coke float. Uy, ang dami. Sarap. Parang gusto daw ng overload. Sarap. Ba't sa'yo coke float, sa akin Sunday? Siyempre. Ba naman yan? Kasi nga. Good review. Food review. Ako din magpo-food review. Sarap. Sarap ng gongangas no. Sarap no. Sarap. Bawal na sa'yo yan. Masisirain mo dyan. Pre, tingnan mo. Kalasa ng McDo. Diba? Bugang. Bakit? Makdo. Alam mo na sekreto ng wakala. Magsarap. Hindi yan! Seryoso. Ay, joke lang yun disclaimer. Pero masarap. Seryoso nga. Bakit ganun? Bakit ganun? Dapat McDonald's lang nalagay mo dito eh, hindi Mondria eh. Yun nga yung ano nila, yung sinasabi nila. Dapat sa'yo ito, masiraibin mo dyan. Aray. Masarap guys, masarap. Especially kung taga rito kayo sa Tansa. Mas malapit lang sila, di ba? Kung Amaya, sa crossing Tansa, gusto nyo lang ng mga sweets, marami kayong mabibili dito. Patikin. Bawal sa ito. Ayaw lang. I-ano mo, pang-open ng vlog. Wow! Ito guys, best seller nila. Kung makikita nyo, magkano to? 85. 85! Sobrang worth it. Tingnan nyo guys. Ay mo ba? Kita ba? Sarap nito!
Wala kasing focus lang yan. Focus na focus. Sarap! Kuha ka, kuha ka. Favorite ko eh. Sarap. Siyempre ako, kami may-ari. Ang sarap na ito, oh. Ito masarap. Ano ba tawag dito? Almond? Ito ba yung almond? Al Capone. Al Capone. Pero almond tawag ko eh. Ang gulo no? Tawagin mo na lang mani. Mali na lang, ano ka ng dating. Naka ng dating oh. Sarap guys. Sabayan nyo pa ng kape. Para sa mga isipin. Ay, sorry, may kasama pala akong kumain. Sorry. Tignan mo, dalawa na lang. Umiyak na. Epa. Alcamond. Al Capone. Only in Istana. Yan guys, oh. Ano next natin kakainin? Food review. Libre. So yun guys, lumabas kami ng aking best friend si Raymond dun sa kanilang store. Bale, bibisitahin lang namin yung aking lugar. Bale, yung aming lugar pala, sorry. Dun sa kabilang baryo lang paglabas ng Istana, which is dun sa Amaya. So may bahay din kasi kami dun. So dadaan lang kami dun sa may dagat. Titingnan ko lang din yung bahay saglit. Tapos yun, tatambay na tayo dun. Tapos konting reviews na lang nung sa motor. Though hindi pa naman to long term review. Pero so far, sa mga binago natin sa unit, bibigyan ko kayo ng mga idea para magkaroon din kayo ng buong desisyon kung sakaling Honda Wave RSX yung kukuhain yung unit o ibang motor. Kasi may mga ibang nagko-comment na undecided kung RSX ba, Smash ba, or scooter ba yung kukunin nila. Sa aking personal opinion, mas okay na mag-start na rin kayo sa ganito. Kasi at the very least, napapractice na rin kayo sa manual na motor kaysa sa scooter. Ayun nga, hindi tayo nakapaghataw din pala kanina, no? Kasi alanganin talaga yung kalsada. Walang maluwag na daan. And syempre, safety muna yung uunahin natin bago yung mga ganong bagay. Pagka nakapag-ride na lang ng malayo, doon na rin gagawin. Tsaka ngayon, kaya hindi na kami talaga nagtuloy ng kaibigan kasi makulimlim. Baka abutin kami ng malakas na ulan doon, so mahirapan kami umuwi. Kaya yun, nag-decide na lang kaming bumisita nga doon sa aming bahay sa kabila. Tapos tambay na lang tayo saglit sa may dagat para at least makita nyo rin yung spot. Grabe yung traffic dito sa loob ng Amaya. Siguro nga kasi dahil may labasan ng mga estudyante, kaya ganun. Ngayon lang ako talaga na daan dito na ganito yung traffic. Kaya nga eh, heaven knows. Ate, may kape kayo? Saan po? Yan. Okay na yan. Coffee. Ate, pwede ba kami mag-park dito saglit? Magdadagat lang kami saglit. Sisilip lang. Pwede are. So dito malapit yung bahay namin sa Barangay 7. Bumili na lang kami ng kape. Bali bisita lang talaga. Tatambay lang kami saglit sa dagat. Tapos i-review natin yung mga comments para masagot natin yung mga ibang tanong doon sa comment section. Okay? Puro tayo pagkain. Ha? Kaya nga. Sarap mabuhay. Sarap. Dati marami kami. Kaso mga nakamotor na kasi. Yung iba namin tropa, wala pang motor. Mga nagbabalak pa lang. Ang dami na rin nagbago dito. Sa Aplaya. Lakas ang alon ah. Oo, angas
Yan, ganda ng ano. Ganda ng wave to. Inis, wave. Ang lakas ng alon, no? Yun, ang ganda. Ang lakas, no? So, pag-gitara dito ah. Ang gitara eh. Living in the dark. Sakto eh, no? Pagdaan. Uy, surap naman tumambay nito. So, ang gagawin natin ngayon na lang, magre-review lang tayo ng mga comments doon sa ating vlogs para masagot natin yung mga questions. Tapos, syempre, mag-shoutout tayo ng mga importanteng tao, especially yung mga sumusubaybay doon sa ating vlog. Unahin natin si Security Lover Nature TV. Shoutout sa iyo, Kuis. Tapos kay Joby De La Cruz, shoutout sa iyo, pre. Solid, solid. Salamat. Kay Daryl Grantoyado, shoutout din sa iyo. Sana nakakuha ka na rin ng RSX. Salamat kasi na-inspire din kitang kumuha ng motor na to. So, thank you, thank you. Shoutout din kay Jace Bond Moto Plista 6856. Nako sir, kung kukuha ka ng semi-matic, dalawa lang naman pagpipilian nyo eh. Smash o kaya Honda Wave. For me, mag Honda Wave ka na lang para FI na rin yung unit. So, shoutout sa'yo bro. Kay Sir Arman Cuevas 2107, napasubscribe na ako sir, new owner. Maraming salamat sir. I'm hoping na ma-enjoy nyo po yung motor. Sobrang ganda, di ba? Bili ka na lang ng side basket tsaka ng step grill kay Motobox Republic. Solid na yan. Shoutout din kay Alfred Guitar TV 9866. Sabi niya dito, planning to buy this December. Sir, ngayon pala mag-ipon ka na. Sobrang solid ng unit na to. Galing mag-gitara yan pare. Oo, kasi Alfred Guitar eh. Guitar. Shoutout sa'yo bro. Ito, shoutout sa aking best friend din nung high school, si Jason Villasis. Yan, since day one. Ayos, Lods. Shoutout din kay Mark John Tizon. Guys, ito yung lagi ko sinasabi, maraming nga nagko-comment kung ano daw marerecommend ko, RSX ba or Smash 115R. For me, go for RSX kung nagtitipid kayo. Though si Smash, magandang unit yung Smash, kahit carb type. Kung in terms of power, talagang ibibigay niya yan. Yun nga lang, pagdating sa fuel consumption, kung kayo ay nagtitipid, go for Honda Wave. Yun lang naman yung kanyang difference talaga. Kasi parehas naman branded yung unit, tsaka talagang parehas matibay, tsaka subok, di ba? Shoutout din kay Kid423801. Sabi niya dito, boss, Honda Beat din motor ko ngayon, 4 years plus ko na ginagamit araw-araw pang service sa work. Kaso nananawa siya sa scooter. So same thing, almost 2 years mahigit sa akin yung Honda Beat ko. And totoo yung feeling, nakakasawa mag-scooter. Pero ayun, depende sa tao talaga, no? Ako nga, nagsawa na sa ano. Ito kasi, itong best friend ko, naka RS125. Ngayon gamit niya na PCX. PCX na. So, depende naman sa tao, pero yun nga, kung nagtitipid kayo, Depende. RSX okay siya. In terms of practicality, tawag dito, yung murang pyesa, go for RSX. Tsaka kahit saan kayo mapunta, meron siyang parts na mabibili. Shoutout kay mama. Ba't ka tumatawa? Ito bro, shoutout kay Piolo Pascual. Piolo Pascual kasi Ano si boss? Ay, idol Boss yan, Palati. idol yan, idol. Boss Piolo Pascual, shoutout sa'yo. Idol yan, idol. Sabi niya kung posible lagyan ng basket. Hindi ko lang sigurado, pero siguro pagdating ng panahon, yung mga, especially yung mga nagawa ng mga, tawag dito, yung mga nagawa ng basket yan, katulad nila Motobox Republic, baka malay nyo maisipan nila maglagay ng box. So I mean basket. So hindi nyo alam. Napakasimple ni Piolo, no? Gusto ng RSX, no? Oh, di ba? Simpleng tao. Idol yan, idol. Ito, mayroon pa nag-comment dito, yung apido ng Wave 110R pwede ba sa RSX? Ito, mga gantong question po, hindi ko masasagot kasi hindi ko naman alam yung sukat ng Wave. Hindi natin alam kung nagbago ba yung sukat. Siguro soon, pag nagkaroon tayo ng interest magkaroon ng apido pipe or kahit anong pipe, mag-vlog naman tayo doon. Pero as of the time being, stuck lang muna tayo. Pero shoutout sa'yo bro, Julius Biscocho. Yan, shoutout sa'yo bro. Ito, shoutout din sa'yo Sir Lawrence-JQ3JH. Yan, shoutout sa'yo. Sabi niya dito, ganda ng quality ng Osmo Action 4. Yun po yung ating gamit na camera ngayon.
Pero yung mic kong ginagamit sa pagbablog is yung aking iPhone, tapos yung headset lang, iniipit ko lang sa helmet para pagka nagmo-motovlog, yun yung aking mic. Kasi pagka dito lang ako magbabase sa camera, hindi siya pwede kasi sa sobrang lakas ng hangin, hindi ka na maririnig. So yun, kung meron kayong mga ibang gamit na cellphone, kunyari headset, pwede rin yun, kahit Android phone, isingit nyo lang yung earphone, yung headset sa helmet, okay na yun, goods na yun. Basta meron lang kayong editor na pwede nyo i-synchronize yung audio tsaka yung audio ng video sa editor. Make sense? Make sense. Tapos ito, shoutout natin si ESA5969. Sesa. Ayun o. Yan, shoutout sa iyo, tsaka sa mga tropa natin dyan, shoutout sa inyong lahat. So, yun nga, gaya ng lagi ko sinasabi, kung meron kayong mga comments, opinions, questions about sa motor, ilapag nyo lang yan dyan at sasagutin natin yan isa-isa. Sa ngayon, ito lang muna. Tapos, ayun, tambay na lang kami dito saglit, magpapadilim lang ng konti, tapos, yun na yun.